Yan guys, ito yung gulong nito mapupunta rito. Tama sir ano? Yung gulong na yan mapupunta rito. Pang-una siguro to, pang-una. Ayun panghuli. Mas malaki yung sukat nito kaysa doon sa bago niya. Ngayon tara, kabit natin. Ang ganda. Bagong kabit siguro to. Brembo yan guys, oh Brembo. Brembo ang disc. Sana all Brembo. Ganda ng hub oh. Double check. Ito natin guys. At yun mga agulong, dinouble check na po natin ang rim niya. Dito tuluyan na nga po natin lagyan ng sapin yung ating patungan mga idol. At bago po tayo magsimula, maraming salamat po sa mga new followers, old followers, top fan, rising top fan, sa mga nag-share ng aking upload. Sa mga new followers ko po dyan, maraming salamat po sa inyong lahat. At dito mga agulong, tuluyan na nga po natin tinatanggal ang kanyang lumang gulong. 5100 po ang sukat ng lumang gulong na ito mga idol. Inuugali po talaga natin na magsapin at para maging quality, pulido ang ating trabaho. Na kahit na mano-mano, masabi mo na quality ito. About naman sa nagsisikwat nito na hindi nilalagyan ng sapin, ay hindi raw nagagalusan ang mga ganitong rimset. Sa totoo lang mga idol, naranasan ko po yan yung mga ganyang diskarte. Kahit lagyan mo po ng langis yan, nagkakaroon po ng bakas ang plangka. Parang nagkakaroon ng scratch. Sabihin natin magdahan-dahan tayo kung walang sapin. Sigurado may galos yan. Yun ang comment niya sa ating mga pinopost. Sa'yo sir, good luck po kung ganun po ang trabaho at solid naman siguro ang yung trabaho. Akin lang, base lang din po sa aking experience. Lagi po akong nagsasapin. Kaya po ako laging nagsasapin sa mga ganitong rimset. Napakanipis po ng pintura niyan. At talagang konting puwersa lang. Kahit hindi mo nga puwersahin pag na-anuhan ng metal sa metal yan, nagkakaroon po siya ng scratch. Kahit sabihin natin na may nagsasabi na kahit hindi nalagyan ng sapin ay walang daw gas-gas. Wala namang problema kung ganun ang trabaho. Sa atin lang, sinishare ko po ito para matutunan nyo rin or magkaroon kayo ng idea kung paano natin mapulido. At talagang masasabi natin sa customer natin na inaalagaan natin ang kanilang rim. Tuluyan na nga po natin to mga idol na kabit yung kabilang side. Sa pagkakabit naman po ng interior nito mga kagulong, kahit hindi na po natin plangkahin ito kasi ang brand ng kanyang gulong mga idol, isang B-Rubber. Quality po si B-Rubber mga idol. Alam naman natin yan. Pagdating kay B-Rubber, hindi ka mapapahiya dyan. Matagal mapudpud at sulit naman ang ibabayad mo rito. Medyo expensive nga lang siya ng kaunti sa mga ordinary natin na ginagamit. Ang sukat nga po pala ng kanyang gulong dito sa harapan na bagong kabit ay 50-80 by 17 mga idol. Itong ating customer lagi po sa ating nagpapagawa, satisfied siguro sa ating serbisyo. Di naman babalik si customer kung hindi sa ating satisfied, di ba mga idol? At dito mga idol, tuluyan na nga po natin na ikakabit na hindi po natin ginagamitan ng plangka sa mga ganitong rimset mga idol. Marami pong gumagawa nito, hindi lang naman ako. Talagang napakalambot lang naman talaga mga tube type mga idol. Kung makukuha mo lang yung tamang proseso sa pagpipiga nito, ay sigurado matutuwa ka rito. Kasi syempre, masasabi mo sa customer, sir, hindi natin yan sinikwat. Piniga lang natin yan ng kamay-kamay lamang. At talagang magagala ka rito. Dahil proud ka sa sarili mo at sa customer mo, maharap mo siya ng maayos. Na sir, di ba? Kamay-kamay lang, pwede na, di ba? Anong dapat tayo humarap sa customer? Hindi yung mahihiya ka dahil nagasgasan mo siya. Wala nang tanong-tanong yan sa'yo si customer. Sigurado, mapapangiti sa'yo yan. Dahil nga po, hindi mo siya ginamitan ng pagsikwat sa pagbabalik ng mga gulong. Tuluyan na nga po natin mga idol, linisan yung mga gilid ng kanyang rim. Biro mo mga idol sa halagang 50 pesos, quality, pulido, masabi mo sa trabaho 50 pesos. Matutuwa po talaga sa'yo si customer. Dahil friendly budget na, pulido pa ang trabaho. Pagdating naman dito sa kanyang hulihan mga idol, may mga konting scratch dahil siguro sa pagkakatakbo nito ay tumatama na debris dito mga idol na mga maliliit na bato. Kitang kita naman po doon sa pagkaka-scratch. Hindi ko lang din alam kung ano ang isyo. Ngayon, hindi naman masama tignan sa kanyang rim dahil medyo may konting something lang na scratch.
Talagang hindi maapektuhan ang kagandahan ng kanyang pintura. Dito mga idol, yung tinanggal natin doon kanina na lumang gulong, isang B-rubber din po yan, 50-100 naman po ito. Sa mga nagko-comment, madulas yung ganitong gulong kasi kayo ay nagbabangking. Hindi po ito pang bangkingan, yung mga ganitong rim set. Ito po ay street bike lamang. Nililinaw ko lang mga idol, inuulit ko, hindi po ito pang kurbahan or pambangkingan. At dito mga idol, tuluyan na nga po natin. Kinakabit uli yung pinakalumang gulong. Ito po yung tinanggal natin sa kanyang harapan kanina mga idol. Mga nagko-comment sa akin dyan na mahal tayo maningil, nasa sa inyo na po yan. Tayo ay friendly budget dito mga idol. Biro mo, ito tube type, 50 pesos sa pag-i-install lamang. Napaka-quality ng ating trabaho. Talagang hindi mo masabi na magagasgasan mo ito eh. Kasi syempre yung ating pagpipress-press pa lang ng kamay dyan, sigurado ay walang galos na mangyayari dito mga idol. Unless na lang kung lalagyan mo or sisikwatin mo talaga siya ng plangka. Hindi ko masasabi na 100% kung maalagaan ang pintura. Lalo na, hindi natin lalagyan ng sapin ito. Sigurado yan. Pagdating po talaga sa mga rimset mga idol, napakaluwan lang po niyan. I-install yung ating mga gulong na nilalagay dyan. Isang brand nga po pala mga idol, ang kanyang gulong ay B-rubber din. Kung ano po yung pangharapan niya na gulong, ay ganun din dito sa likuran. B-rubber po yan. Ito lang ang bibitawan kong salita sa inyo mga idol. Sa mga viewers po dyan, hindi po natin kailangan na kung ano yung kategory ng rim nila. Ang importante, nagawa natin ng maayos yan. Mapa-friendly budget man or high quality, expensive man ang rim, wala sana tayong pipiliin. Kahit sabihin natin friendly budget, ay alagaan natin yan. Dahil hindi pinag-uusapan dito yung pera. Pinag-uusapan dito kung paano ka magtrabaho ng malinis, pulido. Nang sa ganun, si customer mo matutuwa sa'yo. Kung natuwa sa'yo, ang kasunod niyan mga idol, alam nyo na, bibigyan pa kayo ng pasobrang bayad dyan. About naman sa tip, kusang loob po yan mga idol, hindi po yan sa pilitan sa customer. Tuluyan na nga po natin to mga idol, hinahanginan. At napakaganda po ng ganitong mga rimset. Ito ay regular customer natin mga idol, talagang dito na sa atin nagpapagawa yan. Dahil alam naman niya kung paano tayo gumawa ng mga ganitong pinturadong rimset. Mapa-friendly budget man yan, expensive man yan, ay dapat mong alagaan yan. Para ma-satisfy si customer, pulido, malinis, maayos ang ating trabaho. At binayaran na nga po tayo ni customer dyan, 100 piso mga idol para sa dalawang rimset na tinanggal natin at kinabit. Maraming salamat sir sa pagtangkilik sa aking trabaho. Hanggang dito na lang.